Kasunod ng naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte kamakailan tungkol sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte's ICC, ay inilahad din ng isang dating palace official ang mga dahilan ng pagkakawatak-watak ng taumbayan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin kung ano ang mga ito sa report ni Carlo de la Peña. Ipinahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ang pagkakahati-hati ng sambayan ng Pilipino ay bunsod ng ginagawang political persecution laban sa pamilya Duterte, gaya ng binigyan diin din ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya nagkaroon ng pagwawatak-watak dahil nga pinunterian nila ang pagbagsak sa pagtanggap ng tao sa mag-amang Duterte. Kaya ini-impeach nila at ito namang isa ay pinakulong nila. Hindi lang daw ang paninira sa mga Duterte ang dahilan ng pagkakawatak-watak, kundi pati na rin ang kabiguan ng kasalukuyang administrasyon na tugunan ang mga pangunahing problema ng bayan. Kabilang dito, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mabagal na serbisyong medikal at ang kawalan ng konkretong hakbang para sa pagbabawas ng kahirapan at pagpapalakas ng infrastruktura. Sa usapin naman ng posibleng reconciliation sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, iginiit ni Panelo na ang tunay na pagkakasundo ay nangangahulugang pagbabalik sa dating magandang relasyon ng dalawa. Kumbaga, kung sa mga abogado at sa hukuman, yun ang tinatawag ng status ante. Yung dati, kasi dati, hindi naman sila magkaaway ng Vice Presidente at Inday Sara. Kaya in fact, may unity na tinatawag nanalo on the basis of that. At si Presidente Duterte, bago nangyari yan, malaya naman siya. Hindi siya nakakulong. Binigyan din ng dating opisyal na kahit walang mga kondisyon ay dapat maintindihan ni Marcos Jr. na kalakip ng pagkakaroon ng reconciliation ay dapat ibalik sa dating sitwasyon ng kalagayan ng mga Duterte. Umaasa naman si Panelo na sa kabila ng mga tumitinding hidwaan sa politika ay maibabalik pa rin ang pagkakaisa ng mga lider para sa kapakanan ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.